Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ihanda na natin ang ating mga sarili fam dahil nandito na ang matitinding mga aksyon at makukulit na eksena sa paglalakbay ni na Luffy sa kaharian ng Elbaf. Sana pala'y ilike nyong videong to at sana'y huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Unahin na muna natin ang cover story sa Wano Fam kung saan makikita natin si Ulti na nakakadena na ngayon sa isang dambuhalang roleta. At habang nga hindi makagalaw si Ulti ay tuloy-tuloy naman ang pagbato ni Husu sa kanya ng mga kutsilyo na tila ba ginawa siya nitong isang dartboard. Galit na galit namang nagsisisigaw dito si Ulti Fam na sinasabing sa oras daw na may mangyaring masama sa kanyang kapatid na si Page 1 ay titiyakin niyang susundan niya ang grupo ni Husu kahit pa hanggang sa pinakailalim ng impyerno at pagkatapos ay papaslangin niya ang mga ito doon. Mukhang may nauna nang ginawa si Husu kay Page 1 Fam kaya naman ngayon ay pinagbabanta na siya ni Ulti. Habang pinaglalaroan naman ni Husu si Ulti, ay tuwang-tuwa ang kanyang mga tauhan at patuloy ang kanilang pagsasaya sa loob ng kanilang secret hideout sa rehiyon ng Udon. Pagkatapos naman yan fam, ay kagad nang tinuloy ang huling eksena sa nakalipas na chapter, kung saan hinamon ni Gaban si Luffy na gawin sa kanya ang susi ni Prince Loki. Hindi naman maintindihan ni Luffy kung bakit bigla na lang siyang hinahamon ni Gaban. Kaya naman dahil dyan ay napatanong tuloy si Luffy kung bakit kailangan niya pa itong agawin, gayong pwede namang ibigay na lamang ito sa kanya ni Gaban. Nagtaka naman si Rodo sa ginagawang ito ni Gaban, kaya napatanong din ito sa kanya kung ano raw ba ang pinaplano niyang gawin. Sa sumunod na panel fam, may si Gaban naman ang siyang nagtanong kay Luffy na sinasabing hindi raw ba binabalak naman talaga ng grupo ni Luffy na nakawin ang susing ito mula sa Oris Castle. Pagkasabi nito ay hindi naman nagaksaya ng panahon si Luffy at mabilis na tumalon mula sa higanteng palad ni Rodo upang agawin ang susi mula kay Gaban. Bigla naman naalala ni Zoro ang nabanggit sa kanila ni Colon kanina na ang kanya raw ama ay isang dating malakas na pirata. Sinabi ni Colon na sa sobrang lakas nga raw ng kanyang ama ay hindi ito kayang talunin kahit pa ng mga malalakas na mandirigma ng Elbaf. Pagkatapos niyan fam, may makikita naman natin sa sumunod na panel si Luffy na pinahaba ang kanyang kanang kamay at sinubukang hablutin ang susi mula kay Gaban. Sa kabila naman ng mabilis na pagkilos ni Luffy ay madali lang itong naiwasan ng kaliwang kamay ng Pirate King. Labis namang nagulat si Luffy at tila ba hindi niya inaasahan na magagawa siyang maiwasan ni Gaban. At dahil dyan fam, ay sinunod-sunod na ni Luffy ang pag-unat ng kanyang magkabilang kamay upang maagaw ang susi. Sa bilis nga ng mga kamay ni Luffy dito fam, ay nagmukha ng Gomu-Gomu no Gatling ang kanyang ginagawa. Subalit kahit nga mas mabilis at dalawang kamay ng kanyang ginamit, ay hindi pa rin makuha ni Luffy ang susi dahil nagawa pa rin siyang maiwasan ni Gaban. Dito fam, may nagsimula ng mainis si Luffy kaya tinanong niya si Gaban kung ano raw bang problema nito at bakit ayaw nitong ibigay na lang sa kanya ang susi. Sinabi dito ni Luffy na kailangan niyang mapakawalan na kagad si Loki para naman raw makasali na siya ulit sa nagaganap na malaking kasiyahan sa Western Village. Sumagot naman si Gaban at sinabing kung gano'n naman raw pala ang gustong mangyari ni Luffy ay kailangan na nitong maagaw mula sa kanyang susi sa kadena ng Accursed Prince. Nakangiti namang sumagot si Luffy at sinabing gano'n nga raw ang kanyang gagawin na para bang pinapahiwatig na seseryosohin na niya ang kanyang pakikipaglaban kay Gaban. Pagkasabi naman ito ni Luffy, tumalon na siya papalapit kay Gaban, habang si Gaban naman ay tumalon pa itaas at aktong iyahampas ang higanteng susi pabagsak kay Luffy. Kagad namang napansin ni Luffy na binalutan ni Gaban ng armament haki ang susi, na ngayon ay naging kulay itim na. Kapansin-pansin din dito fam, na may mga itim na kidlat na nagsimulang lumabas sa paligid ng higanteng susi na maaring mga hulugan na gagamitan rin ni Gaban ng Advanced Conqueror's Haki ang papakawalan niyang atake.
Sa sumunod na panel naman ay tuluyan na ngang naihampas ni Gaban pababa ang dambuhalang susi na buong persa namang sinalo ng katawan ni Luffy. Dito fam ay mas tumindi pa ang paglabas ng mga itim na kidlat sa paligid ng atake ni Gaban, habang ang parehong pwesto naman na kinatatayuan ni Luffy kanina ay nagkabasag-basag na at tila ba nabaon na sa ilalim ng mga basag-basag na batong ito ang katawan ng ating bida. Pagkatapos nga fam na mapakawala ng kanyang atake ay tumalo na ulit patalikod si Gaban, habang maririnig naman natin ang sigaw ni Nami na nag-aalala kay Luffy at hindi makapaniwala sa nakakagulat na pambihirang lakas na pinamalas ngayon ni Gaban. Sa sumunod na panel naman fam ay mabilis na bumangon mula sa ilalim ng mga basag-basag na mga bato si Luffy at ngayon ay mapapansin nating galit na siya. Kitang-kita rin sa mukha ni Luffy ang tindi ng pinsala na kanyang tinanggap mula sa malakas na atake ni Gaban. Sa puntong ito naman fam ay biglang pinuna ni Gaban ng straw hat na nakasabit sa likod ni Luffy. Sinabi nito na mukhang mas bagay pa raw kay Luffy ang straw hat kumpara sa helmet na suot-suot niya ngayon. Kagad namang sumang-ayon si Luffy sa naging komento na ito ni Gaban at sinabing ang straw hat na ito raw ay isang kayamanan na pinagkatiwala sa kanya ni Shanks. Napatanong naman si Gaban kung bakit pinagkatiwala lang ni Shanks kay Luffy ang straw hat, gayong pwede namang ibigay na lang ito ni Red Hair sa kanya ng tuluyan. Nagpahabol pa nga ng pangasar si Gaban at sinabing ang damot naman raw pala ni Shanks. Habang nagaganap naman ng usapang yan fam ay muling nagpatuloy si Luffy sa pag-agaw ng susi mula kay Gaban. Subalit katulad nga kanina ay walang kahirap-hirap na naiwasan ni Gaban ang lahat ng ginagawa ni Straw Hat. Mukhang napiko naman si Luffy sa sinabi ni Gaban na masamang komento tungkol kay Red Hair, kaya sinabi niya na hindi raw ganong klaseng tao si Shanks. Sinabihan pa nga ni Luffy si Gaban na wag daw nitong basta-basta na lang tawaging madamot si Shanks dahil wala naman raw siyang nalalaman tungkol dito. Tinawanan lang naman ni Gaban ang galit na reaksyon na ito ni Luffy habang patuloy pa rin ang kanyang pag-iwas sa mga atake nito. Sa sumunod na panel naman fam ay tila ba magbubunga nga pa sana ulit si Luffy, subalit sa gitna nga ng pagsasalita ni Straw Hat ay kagad siyang sinungalngal ni Gaban at sinaksak ang dulo ng dambuhalang susi sa loob ng kanyang bibig. Pumulma naman ang ulo ni Straw Hat sa hugis ng dulo ng susi, habang si Gaban naman ay sinabing masyado raw palang madaldal itong si Luffy. Pagkasabi nito ni Gaban fam ay bigla niyang binitawan ng dambuhalang susi at tinarak ito sa lupa. Dito na nga nilabas ni Gaban ang kanyang dalawang palakol at saka sinimulang paikutin ng mga ito sa kanyang kamay. Nagulat naman si Zoro sa uri ng sandata na nilabas ni Gaban at sa dulo ng panel ay dito na pinatigil ni Gaban ang pagpapaikot sa kanyang dalawang palakol upang sa wakas ihanda ang kanyang malakas na atake na tinawag niyang Yasu Takeru o Army of the Braves. Nakakatawa naman ang naging reaksyon ni Luffy dito fam dahil kitang-kita sa ekspresyon ng kanyang muka ang magkahalong labis na pagkabahala at labis na pagkamangha. Si Gaban naman ay gigil na ang mukha, habang si Zoro naman ay labis na naalarma dahil sa naramdaman niyang nag-uumapaw na taglay na pwersa ni Gaban. Dahil dyan fam ay kagad na sinigawan ni Zoro si Luffy at pinaiwas ito sa paparating na malakas na atake. At sa isang ang napakabangis na double page fam, ay makikita natin ang pag-ulan ng hindi mabilang at malalakas na mga air slashes mula sa signature technique ni Gaban. Nagawa namang maiwasan ni Luffy ang ilan sa mga air slashes na to, subalit sa dami nga ng malalakas na atake ni Gaban ay kinailangan ng pumasok ni Zoro sa eksena upang maprotektahan ang kanyang kapitan. Dito ay mabilis na kumilos si Zoro at pumunta sa harapan ni Luffy. At sa pamamagitan nga ng kanyang three-sword style, ay nagawa niyang salagin ng malalakas na atake ng kaliwang kamay ng Pirate King. Mula naman sa malayo fam ay matatanaw natin ang labas ng Orust Castle, kung saan masasaksihan natin ang pagsabog at pagkawasak ng isang bahagi ng kastilyo dahil nga sa sobrang lakas ng pinakawalang atake ni Gaban. Pinuri naman ni Gaban ang mabilis na pag-aksyon ni Zoro
at ang pagprotekta nito kay Luffy. Sinabi dito ni Gaban na meron raw palang maasahang crewmate itong si Straw Hat. Gulat naman at hindi makapaniwala si Nanami at Rodo dahil sa malahalimaw na pwersa na pinakawalan ni Gaban. Sa puntong ito ay naghanda naman si Luffy at Zoro para rumesma kay Gaban. At dito ay nag-transform na nga si Luffy sa kanyang Gear 5 form, habang si Zoro naman ay tila ba nagsimula ng gumamit ng Advanced Conqueror's Haki dahil sa mga itim na kidlat na lumalabas mula sa kanyang tatlong espada. Dito may niyaya ni Luffy si Zoro na sabay natakihin si Gaban. Kagad namang sumang-ayon si Zoro at sinabayan si Luffy sa pagsugod nito. Makikita naman nating nakangiti si Gaban at sinabing totoo raw palang kanyang narinig na kulay puting anyo na transformation ni Straw Hat. Medyo kakaiba naman ang itsura ng Gear 5 ni Luffy sa pagkakataong ito fam, dahil tila ba nag-fuse na kay Luffy ang Elbaf outfit nito na ngayon ay naging kulay puti na rin. At bukod pa dyan ay naging bahagi na talaga ng kanyang ulo ang sungay sa kanyang helmet. Kaya naman dahil dyan ay nagmukha tuloy may sungay ang Gear 5 form ngayon ni Luffy. Sa sumunod na panel naman may muling pinakita ang labas ng kastilyo, kung saan mula nga sa malayo ay makikita natin ang nawasak na parte ng Orist Castle na nahuhulog at pumabagsak pababa sa underworld na siyang pinakailalim na bahagi ng Elbaf. Pagkatapos niyan ay bumalik na ang eksena sa sinasagawang pag-atake ni Luffy at Zoro kay Gaban. Dito ay pinaghanda ni Zoro si Gaban dahil paparating na ang kanilang atake ni Luffy. Hindi naman sumagot si Gaban at napangiti na lamang sa dalawang Straw Hats. Subalit sa dulo nga ng panel ay bigla-bigla na lang binitawan ni Gaban ang kanyang sandata at sinabing susuko na siya sa kanilang laban. Napasubsob naman si Luffy at Zoro sa lupa dahil bigla silang napatigil sa gitna ng kanilang isinasagawang pag-atake kay Gaban. At habang nakalugmok pa din sa lupa ang dalawa, ay tinanong nila si Gaban kung nasisiraan na raw ba ito ng bait. Sumagot naman si Gaban at sinabing kumalma lang raw si Luffy dahil nagbibiro lang naman raw siya. Sumagot naman ang dalawa at sinabing maniniwala raw ba sila na isa lamang biro ang pinakawalang malakas na atake ni Gaban kanina na naglalayo na tapusin ang kanilang buhay. Muli namang sumagot si Gaban at sinabing ano raw bang problema doon ay hindi naman raw namatay si Luffy. Pagkatapos yan may doon na nga binigay ni Gaban sa Straw Hats ang susi sa kadena ni Prince Toki. Tila nainis naman si Luffy dahil hindi natuloy ang kanilang laban. Bigla namang tinawag ni Rodo ang atensyon ni Luffy upang ipaalam sa kanila na si Gaban ang kaliwang kamay ng Pirate King. Subalit bago pa man nga matapos sa pagsasalita si Rodo, ay bigla naman siyang pinatahimik ni Gaban. Dito may muling sinuot ni Gaban ang kanyang balabal at kasahat at sinabing sa oras raw na maglalayag na ulit ang Straw Hats sa karagatan, ay bisitahin raw muna siya ng mga ito bago nila tuluyang lisanin ng Elbaf. Yun raw ay kung ligtas pa ang Warlands sa panahong yun. Pagkasabi nga nito ni Gaban ay kagad namang nagalit sina Luffy at Zoro. Sinabi dito ni Zoro na bakit naman raw nila gugustuhin makita pa ulit si Gaban. Sumang-ayon naman si Luffy at sinabing tama si Zoro dahil hindi na raw sila babalik para lang makita ulit si Gaban na tinawag pa nga ni Straw Hat na tanga. Pagkatapos namang man-trash talk ni Luffy may pinasalamatan din naman niya si Gaban dahil pinakita nito sa kanila kung saan matatagpuan ang susi ni Prince Loki. Muli namang napabungis niya si Gaban at naglakad papalayo habang inaalalang naging interaksyon nila ni Shanks tungkol kay Luffy. Sa maikling flashback na to may kine-question ni Gaban si Shanks na sinasabing sa tingin raw ba nito ay sapat ng salita lamang para makumbinsi siya na si Luffy nga ang individual na kanilang hinihintay. Sumagot naman dito si Shanks at tumatawang sinabi na bahala raw si Gaban kung ano man ang gusto nitong gawin kay Luffy. Mukhang ang dahilan pala kung bakit nilabanan ni Gaban si Luffy ay dahil gusto lang talaga niyang makita at mapatunayan sa kanyang sarili kung si Straw Hat nga ba talaga ang matagal nang hinihintay ng kanilang crew. Sana lang hindi pa ito ang huling beses na makita natin sa isang laban si Gaban
dahil hindi pa nagsisimula ang totoong laban sa Elbaf. At maya-maya lang ay makikita na natin ang mga bagong malalakas na mga karakter na magiging banta sa kapayapaan sa Warland. Sa pagkakataong ito naman ng chapter ay lumipat ng tagpo sa Walrus School, kung saan tinatawag ng mga batang giants ang atensyon ng kanilang guro na si Ange upang ipaalam dito ang isang kakaibang uri ng ibon na kanilang nakitang lumilipad sa himpapawid sa ibabaw ng kanilang paaralan. Tinanong naman ni Ange ang kanyang mga estudyante kung ano raw bang dahilan at sabay-sabay na nag-iingay ang mga ito. Sumagot naman ng mga batang giants at sinabing meron daw ibon na lumilipad ngayon sa itaas ng Walrus School. Nagtaka naman si Ange at sinabing ano raw bang problema ay ibon lang naman raw pala yun. Sumagot naman ulit ang mga bata at sinabing sobrang weirdo raw kasi ng itsura ng nasabing ibon. At ngayon lang raw sila nakakita ng ganun. Sa kasamaang palad naman may wala na ang kakaibang ibon na yon sa punto na tumingala sa langit si Ange. Pagkatapos naman yan may lumipat na ang chapter sa ibang bahagi ng Sunworld sa Elbaf, kung saan malalaman natin na ang kakaibang ibon pala na tinutukoy ng mga batang giants ay ang malaking ibon na sinasakyan ng Holy Knights na sina Ganko at Figureland Shamrock. Dito may dumiretsyong dambuhalang ibon ni Ganko sa isang masukal na kagubatan sa Sunworld. Hindi naman makapaniwala ang dalawa na meron din palang mga paaralan sa loob ng Elbaf. Sinabi ni Shamrock na pabor nga raw sa kanila yon dahil mas madali nilang may sasakato para ng kanilang pinaplano. Sa sumunod na panel naman ay biglang iniunat ni Ganko ang kanyang kaliwang kamay at sinabing isasama na raw niya ngayon ang kanilang mga kasama. Pagkasabi nito ni Ganko, ay bigla namang lumabas ang isang malaking magic circle sa ibabaw ng higanting sanga na kanilang kinatatayuan. Mula naman sa malayo may makikita natin ang pagbaba ng isang malaking itim na kidlat papunta sa magic circle na pinalabas ni Ganko. Siguradong katulad ng nangyari sa Oris Castle, ay mararamdaman din ni Gaban ang ginawang ito ni Ganko na pag-summon sa iba pang Holy Knights. Pero sana lang may wag pumunta ng mag-isa si Gaban dahil siguradong kukuyugin siya at pagtutulungan ng mga Holy Knights na to. At talaga namang nakakalungkot kung sa engkwentrong yun pa may masamang mangyari sa Living Legend at kaliwang kamay ng Pirate King. Sa sumunod na panel naman may makikita na nating nagsimula ng magkaroon ng kulay itim na apoy mula sa loob ng magic circle na ginawa ni Ganko. At kasabay nga ng pag-alab ng itim na apoy na ito, ay makikita rin natin ang mas maliit na itim na kidlat na naglalabasan sa paligid ng magic circle. Pagkahawi naman ng apoy ay makikita natin ang dalawang misteryosong karakter na nakakubli sa anino. Ang isa dito ay kasalukuyan pa rin may kinakausap sa Dendenmushi at tila ba ngayon pa lang siya sinasabihan tungkol sa kanilang magiging misyon sa Elbaf. Sinabi nga ng Holy Knight na to sa kanyang kausap na marami pa raw siyang gagawing preparasyon bago magtungo sa Elbaf, katulad ng pagbibihis ng kanyang damit at paghahanda ng kanyang mga gamit. Dahil dito ay pwede raw bang bigyan pa nila siya ng isa pang oras para makapaghanda. Tinanong pa nga nito ang kanyang kausap kung ano raw bang update sa krisis sa pagkain sa Marishwa dahil hindi raw nila maaring hayaan na maggutom ang mga kapwa nila Celestial Dragons. Sa gitna naman ng pakikipag-usap nito sa Dendenmushi, bigla na lang naputol ang linya. Ang ikalawa namang Holy Knight na lumabas sa Magic Circle ay makikita nating natataranta na sinasabi sa kanyang sarili na mukhang malilate na raw siya sa kanyang misyon dahil nasa gitna raw siya ng kanyang pagtulog kaya hindi niya maalala kung saan ba siya dapat magpunta. Kasabay naman yan may makikita na natin ang opisyal na pagpapakilala sa dalawang Holy Knights. Ang una sa kanila ay si Saint Shepard Summers, isang may edad at may malaking katawan na individual na ngayon ay nakaupo sa isang mamahalin at eleganteng upuan at nakasuot lamang ng pambahay na damit. Ang ikalawang Holy Knight naman sa kaliwa ay si Saint Limoshev Killingham na kasalukuyang nasa hybrid form ng kanyang mythical Zoan.
Si Saint Killingham fam ay may mahabang leeg at ulo na kahawig ng sa isang kabayo. Meron siyang dalawang sungay at may hawak-hawak siyang mahabang trident na kanyang nagsisilbing sandata. Nakasuot si Saint Killingham ng isang baluti na katulad ng kay Shamrock. At bukod pa dyan fam, ay mukhang awakened na rin ang kanyang mythical Zoan dahil sa puting ulap na makikita nating nakalutang sa kanyang leeg. Bigla namang napansin ng dalawang bagong dating na Holy Knights na nasa harapan na pala nila si Gangko. Kaya naman dahil dyan ay tinanong ni Summer si Gangko kung bakit ito biglang pinasok ang kanyang bahay at bakit daw sinama pa nito si Shamrock. Mabilis namang napatalikod si Gangko dahil halos naka-underwear lang si Summers. Napansin naman ni Summers at Killingham na wala na pala sila sa kani-kanilang mga bahay at ngayon ay nasa Elbaf na sila. Dahil dyan may kagad na napasigaw ang dalawa dahil sa sobrang pagkabigla dahil wala silang kamalay-malay na nasa Elbaf na pala sila ngayon. Sa sumunod na panel naman ay nainis si Saint Summers kay Gangko dahil sinaman raw siya nito kahit na nakaupo pa siya sa kanyang trono at hindi pa nakakapaghanda. Sunod namang nagsalita si Saint Killingham at sinabing sobrang laki raw pala talaga ng lupain ng mga giants. Nagtanong naman si Shamrock kung bakit dalawang Holy Knights ang dumating, gayong isa lang naman ang kanyang pinatawag. Sumagot naman si Killingham at sinabing pinapatawag na raw kasi pabalik sa Meridio si Shamrock, kaya dalawa na silang Holy Knights na pinapunta sa Elbaf. Nagtaka naman si Shamrock kung bakit kailangan niyang bumalik sa Meridio. Sumagot naman ulit si Killingham at sinabing ang kautosan raw na ito na nagpapabalik kay Shamrock ay nagmula pa sa nakatataas. Sumangayon naman si Summers at sinabing ito nga raw ang dahilan kung bakit dalawa silang dumating sa Elbaf. Mapapansin naman natin sa sumunod na panel fam na nagbibihis na pala ngayon si Summers. Sinabi dito ni Summers na matindi na raw talaga ang lagay ngayon ng Meridio, kaya naman mahalaga na makabalik na kagad doon si Shamrock. Pagkasabi nito ay hiningi na ni Summers ang iba pang mga detalye ng kanilang isasagawang misyon sa Elbaf. Tinanong din ito kung ano raw bang ginagawa ni na Shamrock sa Warland, gayong hindi naman raw ito kasama sa mga bansa na nasa ilalim ng pamumuno ng world government. Dito ay tinanong ni Summers kung dinala lang raw ba sila ni Shamrock dito para lang bisitahin ang libingan ni King Harald. Grabe fam, nakakagulat naman ang sinabi dito ni Saint Summers. Hindi ba't medyo nakakapagtaka talaga ang naging pahayag niyang to? Bakit naman kaya niya ikokonsidera na isang sapat na dahilan ng pagdalaw sa libingan ni King Harald para papuntahin lamang sila sa Elbaf? Nangangahulugan kaya ito na katulad ni Prince Loki ay inalok din nila na maging isang celestial dragon si King Harald? Sabalit hindi tulad ng Accursed Prince, ay tinanggap ni King Harald ang alok ng Holy Knights, kaya opisyal itong naging isang celestial dragon. Maaari kaya fam na ito ang dahilan kung bakit tinangka ni Prince Loki na paslangin ang kanyang ama dahil sa siya lang ang nakakaalam ng katotohanan na tinraidor talaga ni King Harald ang buong Elbaf. Kayo fam, ano sa tingin nyo? Bakit nga kaya naisip ni Saint Summers na isang valid reason ng pagpapatawag sa kanila ni Shamrock para lang bisitahin ang puntod ni King Harald? Sa sumunod na panel naman ay makikita na nating nakasuot na ng uniforme ng Holy Knight si Summers. Sinabi niya dito na naiintindihan na niya ang bahagi ng kanilang misyon, nakidnapin ang mga batang giants at dali ng mga ito sa Meridio. Ipinunto dito ni Summers na bagaman mga bata lang ang mga ito, ay masyado pa rin daw silang dambuhala para magkasya sa kanilang mga bulsa. Sumagot naman si Killingham at sinabing ang mga individual lang daw na may marka ang maaaring makatawid sa pamamagitan ng Abyss o yung magic circle na ginawa ni Gangko. At dahil nga dito, ay kailangan nilang isakay sa barko ang mga higanteng bata upang may dalang mga ito pabalik sa Holy Land. Pagkasabi naman ito ni Killingham ay bigla na lang itong bumalik sa pagtulog. Mukhang nainis naman si Gangko sa inakto na ito ni Killingham. At sa dulo naman ng chapter ay makikita natin ang seryosong mukha ni Shamrock na sinasabing kung ang mga abilidad lang raw nilang pag-uusapan ay pwede raw nilang gawing isang laro ang kanilang misyon.
Grabe fam, mukhang matindi-tinding salpukan ang mangyayari ngayon sa Elbaf Arc. Ano nga kaya talaga ang kakayahan ng mga bagong dating na Holy Knights na sina Saint Summers at Saint Killingham? At sino-sino naman kaya ang makakamatch up nila sa Straw Hats sa magaganap na labanan? Sobrang tindi na talaga ng mga nagaganap ngayon sa Final Saga fam, kaya hindi na ako makapaghintay sa mga susunod na mangyayari. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!